What's up, KAG? Akala mo ba pag active player ka, login lang tapos easy money na? Hindi ganun. May araw na panalo ka, may araw na parang gusto mo na ibenta lahat. So ano ba talaga ang daily routine ng isang active player ngayon? At worth it pa ba siya ngayong 2026? So ganito, wala na tayo sa 2021 hype era ng Axie Infinity. Iba na ang laro ngayon. Mas competitive, mas strategic, mas realistic. At kung papasukin mo to nang hindi ka handa, mababurnout ka. Kaya ngayon, ikikwento ko sa inyo ang totoong daily routine ng isang active player. Hindi yung ideal version sa Facebook, yung totoong nangyayari. Let's go! Check ng meta at energy. Unang ginagawa, hindi agad naglalaro. I-check muna ang updates, meta changes, leaderboards, top builds. Dahil kung naglalaro ka nang hindi mo pa alam ang meta, talo ka na agad. Halimbawa, kung puro sustain meta ngayon tapos ang team mo burst type lang, matatalo ka lang. Real talk, maraming players ang tamad. Tamad mag-adjust, dito sila natatalo. Tanong ko sa'yo, nag-aaral ka ba ng meta o umaasa ka lang sa luma mong build? Energy management, hindi puro laro. Maraming akala na pag may energy ka, ubusin mo na kagad. Mali. Depende yan sa goal mo. Kung pinupush mo yung rank mo, mas focus, mas mataas ang concentration mo dapat. Kung casual ka, pwedeng i-spread out mo sa buong araw yung paglalaro mo. Ang weakness ng maraming active player, walang disiplina. Pag sunod-sunod ang talo, magtitilt. Pag tilt, mas talo. Di lahat ng laban kailangan tapusin agad. Yung iba nga dyan, ibinibitin pa yung kanilang mga rank eh. Pagkatapos silang naglaro ng 5 game, tapos para hindi lang sila ma-burn yung kanilang mga MMR, tumatambay na sila sa ganung rank. So kinabukasan na lang ulit sila maglalaro para strategic talaga yung paglalaro nila, hindi nila inuubos yung energies nila. Review ng mga talong match. Ito ang ginagawa ng mga seryosong player. Pinapanood ulit nila ang replay. Bakit? Dito mo makikita ang mali mong energy count, mali mong timing, mali mong prediction. Hindi glamorous, pero ito yung nagpapalakas ng win rate. Maraming top players sa Axie Infinity Origin ang mas maraming oras sa analysis kaysa sa actual playing. Ginagawa mo ba to o next game agad pag talo? Economy check. Hindi lang battle ang routine. I-check mo rin yung value ng AXS, NFT floor price, kamusta yung value ng mga asset. Yes, tinitignan pa rin yan. Kung daily income ang habol mo, delikadong mindset yan. Ang kita ngayon sa Axie, secondary na lang dapat. Ang primary goal mo dapat dito, skill, rank, competitive positioning. Kung earning lang ang reason mo, malamang 6 months, wala ka na. Team adjustment. Dito, papasok yung strategic side. May bagong patch, may bagong nerf. Example, may nerf yung mga poison cards mo. So, anong gagawin mo? Magsiship ka to control build or anti-meta team. Ang problema ng marami, emotional attachment sa team. Hindi negosyo ang emosyon. Community engagement. Serious players, hindi lang naglalaro. Nasa Discord sila, nasa Reddit, nasa leaderboard tracking. Dito mo makukuha yung advanced insight, unexpected insight. Minsan mas mahalaga ang network kaysa sa team mo. Maraming alpha info na nanggagaling sa community. So in reality, hindi ito para sa lahat. Ang strength ng Axie na may routine, strategic, competitive, may skill ceiling, may potential earning. Ang weakness nito, time consuming, emotionally draining, market dependent, hindi stable ang income. Kung estudyante ka at limitadong oras mo, baka hindi ito para sa'yo. Kung wala kang disiplina, mas lalo. Ano bang mga kailangan na maintindihan mo muna? Axie is strategy game, economy game, psychological game. Hindi ito click-click lang. Sample, baguhan ka. Bumili ka agad ng mahal na team, hindi ka nag-aral. After 2 weeks,
Talo ka sa mas murang team na mas marunong mag-timing. Ang lesson, skill is greater than capital. Ere-recommenda ko ba ang Axie Daily Grind? Yes, kung competitive mindset ka at kung gusto mo talagang dito kumita pagdating sa leaderboard rewards. At no, kung quick money lang yung mindset mo. Ang Axie ngayon is closer to esports mentality kaysa sa passive income. Note esports mentality. At kung hindi mo kaya mag-adjust sa ganitong shift, mauubos ang oras at pera mo. Eto pa yung mga facts. May mga players na 30 plus games ang nire-review bago mag-push ng rank. Meta shifts can happen weekly. Psychological stamina, mas importante yan kaysa sa energy. So, syempre, kung cloudy yung pag-iisip mo, mahirapan ka talaga mag-compete lalo na kung nasa leaderboard system ka na. So, ngayon, alam mo na, hindi siya madaling routine, hindi siya magic, hindi siya guaranteed income. Pero kung seryoso ka sa skill-based NFT gaming, may edge ka. Tanong ko sa'yo, handa ka ba sa daily discipline? O gusto mo lang ng easy mode? I-comment mo na yan sa baba. At kung gusto mo ng mas malalim na breakdown ng meta reading at team building, alam mo na, game on!